Hello minasang! So mag-start ulit tayo ng ating lesson sa sobrang tagal kong hindi nakapag-lesson. So gustong-gusto ko talagang mag-lesson kaya lang hindi kaya ng schedule ko. Pero ngayon marami kasing masyadong red calendar ngayon. Kaya medyo nagkaroon ako ng 40 minutes ata akong walang gagawin. So ile-lesson ko na lang sa inyo. Ang aaralin natin for today's video ay yung mga salitang come and go. Mag-start muna tayo sa mga come. So, yung nakalap ko na apat na gamit ng come, ay uumpisahan ko muna. I-enumerate natin yung apat na yon. Yung number 1 is come to. Next, come on. Come in. Come from. So, parang English din, di ba? Ang Japanese. So, pag nag-aaral tayo ng Japanese, kung naiba man yung ibig sabihin ng come in, come to, gano'n din may magiging itsura niya sa Japanese. Kaya nakakalito rin minsan, ang akala natin ang come ay lahat gano'n na ang gamit. So, hindi pwede. Kailangan talagang nag-aaral tayo ng Japanese. So, start tayo dito sa come to. So, ginagamitan natin siya lagi ng ni particles tsaka kuru. Ni kuru. Nyoro-nyoro ni kuru. So, meron tayong example dyan. Medyo mahaba yung example natin. Pero madali lang naman. Lagyan natin ng days ha. Unahin natin ang nichiyobi ni watashi no ie ni kuru koto dekimasu ka? So, yun na yung nihongo natin. Makikita nyo dyan si ni kuru. So, nichiyobi ni watashi no ie ni kuru koto dekimasu ka? So, yan yung gamit ng come to. Next, gamitin naman natin ang word na come on or come on. So, ang nihongo niyan ay sa iko. Nilagyan natin ng sa. Kasi parang, di ba sa expression, parang slang ng English yan ng come on. Parang gano'n yan. Sa iko. Sa koen ni iko. Parang, come on, let's go to the park. Parang gano'n yung itsura niyan. So, gano'n ang gamit ng come on. So, kanina, iba yung come to. So, ito naman yung come on. Next, dun tayo sa pangatlo. Come in. Napakasimple lang nito. Come in. Paano nyo, alam ko kaya nyo sagutin to. Paano nyo sagutin to sa Nihongo is, haite kudasai. Parang, pasok ka sa loob. Haite kudasai. So, yan ang Nihongo nun. Gamit ng come in. Next, doon naman tayo sa huli kong nakalap. Apat lang kasi yung kinalap ko talaga kasi pag mahaba na ang video, medyo maboboring na kayong mag-aral. So, apat lang muna aralin natin. So, yan yung come from. Minsan itong come from, ibig sabihin yan, sushin. From sushin. Yan yung ibig sabihin. Pag sabing sushin des, dun ka nang galing, dun ka pinanganak, doon ang origin mo. Dun ka nagmula. Kaya, saan ka galing? Where are you come from? Parang ganon. So, sushin wa doko desu ka? Parang ganon. Tapos ito yung example sentence natin. Watashi wa Philippine sushin desu. Parang ganon lang siya. Galing ako sa Pilipinas. So, yung nakalap natin na apat na yan, ganyan lang natin siya gagamitin. At mag-ingat kayo sa paggamit kasi nga, hindi porket come, lahat ganun ang ibig sabihin. So, yan muna tayo for this time. Tapos, baka ituro ko na rin yung go pag na-achieve kong lagyan ng subtitle to. Thank you very much for watching. At dun sa mga naka-follow at nagbe-view sa akin, thank you po. And babush!